Tila baga nananakot na naman. Oo, ang kampo ng mga Duterte. Ano ba ito? Magkakagulo daw. Oo, magkakagulo daw ang buong bansa. Paano kaya mangyayari ito, ano? Well, matatandaan natin na mga kababayan noong arestuhin po itong si Senator Bato de la Rosa, ano po, ay nagbabala po itong mga supporter ni Bato. Oo, nagbabala po sila na subukan yung arestuhin si Bato de la Rosa. Makikita po ninyo, magkakagulo. Oo, yan po ang sinabi po ng mga supporter po ng mga DDS, ano? At yun nga, medyo yan na naman po yata ang nagiging naratibo na naman itong mga DDS. Kasi mga kababayan, sa aking pagkakatanda po, ganyan din po ang sinabi noon nitong mga miyembro. Oo, miyembro po ng hindi kulto, miyembro po ng ni Kibuloy. Hindi ko na babanggitin kasi wala tayong pakialam doon. Yan po ang sinabi din noon na matatandaan natin na nagsabi rin ng mga miyembro po ng KOJC ba yan? Sige na nga. Magkakagulo daw. Oo, pag inaresto daw po itong si Kibuloy, magkakagulo. Pero wala hindi naman po nagpatinag itong si General Torre III. Oo, kaya hanggang heartbeat ni Kibuloy, ayun, talagang tinutukan nila at hanggang sa maaresto itong si Kibuloy, ay wala naman po nangyaring ganon. Oo, hindi naman po nagkagulo, ano. Ang taong bayan po ay kalmado, sila lang naman po ang magulo itong mga DDS at saka itong mga miyembro po ni Kibuloy. Di ba? Nagkagulo ba? Hindi naman. Wala naman po nangyaring gulo. Yan, natural lamang. Ipagtatanggol nila yung kanilang poon. Ganun lamang po yon. At talaga namang wala naman sila talaga nagawa dyan At ang ang pinaka dito ay ito pong nangyaring kay dating Presidente Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Nagbabala at nanakot din ang kanyang mga taga-suporta noon na pagka inaresto daw itong si Digong at ibigay po sa ICC, magagalit daw ang mga magagalit daw ang taong bayan at maaaring magkakaroon ng malaking kaguluhan na naman. At yun nga si General Torre General Torre na naman po ang bumanat. Wala po nangyaring gulo. At maayos. Kahit may konting resistance doon po sa parte po ni dating Pangulong Duterte, wala naman po sila nagawa doon. Nangyari po yung pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte at na-turn over or naibiyahe po papuntang Dahig. Kaya pero ano nangyari? May nangyari bang gulo? Nagkaroon ba ng kaguluhan sa buong bansa? Wala naman po. Hindi natin maiwasan dahil talagang ugali na po nitong mga DDS ang mag-rally. Rally dito, rally doon, Mindanao, Luzon, Visayas. Parang ganon. Rally-rally lamang. Pero hanggang ganon lamang. Wala pong tinatawag na nagkagulo. Ano po? At ito naman ngayon kay Sara, kay Vice Presidente Sara Duterte, dito kay Inday, ano po, kapag inaresto daw, dahil bali-balita kasi nitong mga nakalipas na araw, mga kababayan, ang totoo niyan, mayroon po nakabinbin ng kaso sa korte po itong si Sara Duterte at nabalita pa nga na lalabas na daw po yung warrant of arrest. Nung pumutok po yung balita na yan, may mga may mga nagsabi na naman na ay wag niyong gagalawin. Wag niyong gagalawin si Inday. Dahil pagka inaresto daw itong si Inday, maaring lumabas na ang kanyang mga alagad. At siyempre, yan na naman po ang nila dyan. Kung lumabas na po yung warrant of arrest daw nitong si Inday, maglalabasan na rin itong mga taga-suporta nila at magkakagulo daw. Magkakagulo sa buong bansa.
Oo, pero hayaan na natin muna dahil hindi naman po natuloy. Hindi naman po natuloy yung warrant of arrest o kaya wala pa namang lumalabas eh. At isa pa, ito pong gumugulong na impeachment trial diyan po sa Senado. Kapag pagka ma-impeach o pagka na-impeach daw si Sara diyan, talagang magwawala na daw ang mga taga-suporta ng mga ito. Grabe talaga, oh. Oo, grabe talaga si Sara, no? May nakabinbin na ngang kaso sa korte at may impeachment trial pa na ayaw naman niyang harapin. Ewan ko. Oo, maraming dahilan. Sa bagay, sabi nga nila, karapatan daw naman yata ni Sara Duterte na hindi po magpakita doon dahil nire-represent naman siya ng kanyang defense counsel. Ano po? Kaya lang, ang hinahanap po ng taong bayan, mga kababayan, nasaan na po yung bloodbath? Oo, dapat nandun si Sara Duterte para makita natin kung paano niya ipagtanggol yung kanyang sarili. Kaya kung mapapansin natin mga kababayan, kaliwat kanan po ang kasong kinakaharap po ni Inday sa kasalukuyan. At yun nga, magkakagulo daw pag inaresto si Sara at lalong magkakagulo daw pagka na-convict si Sara doon po sa impeachment trial diyan po sa Senado. Ano yun? Mas malakas pa kay Duterte sa tatay niya. Mas pinapahalagaan pa ng mga DDS itong si Sara Duterte kaysa kay dating Pangulong Duterte. Na samantalang ito ang puno Ito ang puno ng mga Duterte. Tapos ngayon sasabihin nila, hindi nangyari kasi hindi nangyari magkagulo nung inaresto itong si Duterte. Tapos ngayon, magkakagulo pagka may nangyari o kaya inaresto o kaya na-convict itong si Sara dyan po sa impeachment. Aba, oo, sige nga. Pinapaniwalaan o kaya mas binibigyan po nila na importansya si Sara kaysa sa poon ng mga Duterte. Kay Kibuloy, maaari pa siguro. Kung kay Kibuloy o kaya kay Bato de la Rosa, maaari. Mas may bigat itong si Sara Duterte kaysa sa kanila. Pero pagdating kay Digong, ibang usapan na po yan. Kaya, malabo po yan. Oo, magkakagulo, malabo po yan. Baka ito pa. Oo, baka dito mag-umpisa talaga ng malaking gulo. Ano po? Baka, baka mangyari ang sinabi po ni Attorney Ligutan. Oo, kasi ang sabi ni Attorney Ligutan, baka daw magkagulo kapag hindi na convict si Sara Duterte sa kabila po ng santambak ng mga ebidensya, solidong mga ebidensya na nilabas po ng prosekusyon. Tapos ma-acquit lang si Sara diyan. Ay nako, baka nga po magkatotoo ang sinabi po ni Ligutan. Lalo na po ngayon, mga kababayan, marami na po ang nagising, marami na po ang namulat. Oo, marami na po ang namulat sa katotohanan ng mga kababayan natin. Baka pag nangyari yan, ewan ko lamang, baka maglabasan na po mga loyalista, sasama pa yung mga taong galit sa ginawa po ng Vice Presidente. Ay nako po, lagot si Sara at ilang mga senador dyan.